Medyo umuulan ngayong umaga. So mga kasama natin si Harry Bayona para sa Panahon TV. Harry? Good morning, JC. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Para bigyan tayo ng update hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning po, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Harry, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, ayon po sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa, meron po tayong binabantayang bagong low pressure area o LPA sa loob ng ating PAR. Ano na po ba ang latest development ukol dito? Yes, Harry, sa ngayon nga, meron nga tayong isang low pressure area or sama ng panahon na binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 4 ng umaga, ito po ay tinatayang nasa layong 360 kilometers silangang bahagi po ng Giwan, Eastern Samar or nasa 11.1 north, 129.0 degrees east. Ito po ay nakapaloob sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na siya naman nagdadala ng kaulapan dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao. Mr. Pura, given na nandito nga po sa loob ng ating bansa itong LPA na ating binabantayan, itanong na rin po natin kung mataas po ba yung tsansa na ito'y maging bagyo? Yes, Harry, meron po itong possibility maging bagyo since nasa dagat pa po ito. At sa ngayon, medyo favorable po ang mga conditions upang ito ay maging isang ganap na bagyo. Mr. Pura, nabanggit nyo na po yung conditions. No? Ano po ba yung mga factors or conditions na ating tinitignan para ma-consider natin o para maging isang ganap na bagyo ang isang low pressure area? Harry, pag ganitong nasa dagat pa ang bagyo, mas maganda po na mas mainit po yung ating tubig dagat or warm po ang ating sea surface temperature. At least 26 degrees po yan. Sa ngayon, meron tayong nakikitang 28 degrees po ang ating sea surface temperature. So, medyo favorable po yan. At yung ating latitude, usually po ang ating bagyo ay bubuo po above 5 degrees latitude. Sa ngayon, nasa 11 point ating bagyo or medyo mataas na po siya. So, favorable din po yan upang mabuo yung ating bagyo. Yun nga po, at isa pa, yung tinatawag nating wind shear o yung hangin na bumabanggado sa bagyo. Mas maganda po kung mas mahina po yung ating wind shear upang makapagpatuloy yung energy o yung pag-ikot po ng ating bagyo or sama ng panahon. Mr. Pura, dahil madalas po tayong nakararanas na ng thunderstorms, ano po bang klaseng thunderstorms yung ating nararanasan? Kasi di ba may iba't iba pong kategorya ng thunderstorms. Ano po ba yung klase ng thunderstorm na ating nararanasan dito po sa bansa? Depende po yan sa weather system na ating nararanasan or ating tinatamasa. Kung anong thunderstorm po ang ating mabubuo or ang ating mararanasan. Usually po, wag ganitong mainit lang po ang panahon or wala naman po tayong ibang weather system, usually single cell lang po yung ating nakikita. Tulad po ng inyong nakikita sa ating screen. Ang single cell thunderstorm ay isang cell lang po yan. At usually sa umaga, pag mainit, nag-evaporate po yung tubig natin, nakakabuo po siya ng mga thunderstorm cloud at nakakabuo po siya ng isang single cell na thunderstorm. At pag meron naman tayong frontal system or yung tinatawag natin mga tail end ng cold front or yung mga frontal system natin, syempre moving system po yan. So malalaking malamig na hangin ang tumatama sa mainit na hangin. So malalaking thunderstorm cell din po ang nabubuo niyan. Ang squall line po natin, ito po nakikita natin, ay parang series po yan ng thunderstorm. So maraming mga thunderstorm po yan. Alright, maraming salamat po. At mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Mr. Pura, huling paalala na lamang po para sa mga kababayan natin ngayon bilang maulan po ngayon sa Metro Manila. Yes, Harry, actually sa buong bansa po natin ay magiging maulan po sa araw na ito. Ang Luzon, Visayas, Northern Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula, magkakaroon po tayo ng maulap na papawirin na kung minsan ay may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan, maliban dyan sa ibang bahagi po ng Mindanao or usually dyan po sa southern portion ng Mindanao. Para po sa ating mga kababayan, magdala po tayo ng payong o anumang pananggalan sa ulan sa mga papasok po sa eskwela at mag-ingat po tayo sa anumang peligro ng dala ng mga pagulan. There you have it mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura na siyang nagbigay ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Umulan o umaraw man, I'm the man, your weatherman, Harry Bayona, para sa Good Morning Boss. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat sa'yo, Harry Bayona.